Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan natin pong binabasa at binibigyan ng buhay ang bawat mensahe. So bali, maiksi lang po ang oras natin, pero pupupus po tayo sa sitas. Ang una pong aralin, ayon sa sulat ni Apostol Santiago, sa kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 18. Ang sabi po ganito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Totoo po, sinasabi natin na iniibig natin ang Panginoon. Sa kabila ng pag-ibig natin sa ating Panginoon, nandun yung tinatawag na pagsunod. At sa kabila naman ng pagsunod, may kaakibat po yun na trials o tukso. Katulad din naman sa eskwelahan. Hindi ba nag-enroll tayo, nagpasakot tayo sa rules ng school, kinakailangan natin dumanas ng examination o kaya yung minsan yan may weekly test o yung tinatawag na quizzes. Normal po yun. Pero ang sabi dito, ang tukso naririyan lang talaga. Pero kung atin pong napagtitiisan, tayo po ay matatawag na mapalad. Pero kung halimbawa, yung tukso hindi natin kinaya at pagkatapos bumagsak tayo, hindi tayo pwedeng tawagin mapalad. Kaya dapat matutunan natin na dapat marunong tayong kumilala ng tukso. Dahil kapag kinagat natin yung tukso, ito na yung tinatawag na pagsubok. Nandun na tayo sa loob ng sistema ni Satanas. Kasi siya lang po ang examiner. Kaya kung halimbawa, may dumating na isang bagay sa buhay natin, dapat ating pong pag-aral, ano kaya itong tukso? Kapag ito tayo pinatulan ko, i-grab ko ito, ano kaya ang kalalabasan? Papasok pa ako sa pagsubok o ito ba ikabubuti ko? Ngayon po, kung halimbawa, pinatulan natin, ibig sabihin, ito na yung pagsubok, nasa loob na tayo. Kinakailangan natin ng pagtitiis. Kasi po, sinusubok dito yung ating katatagan. Kung tayo ba'y susuko o hindi natin malalagpasan ang pamamaraan ng kalaban ng Diyos. Kaya po, kung iniibig natin si Kristo, dapat matatag tayo. Kaya nga kinakailangan ang pananampalataya niya nakapatong sa isang bato. Sa makatuwid, hindi lamang sa ating sarili, kasama natin si Kristo na gumagawa nito. Dahil po kung sarili lamang nating kakayahan, useless. Gaano lang po, sabi sa Bicol, mura po sa laman niya ang kada mong ikalaog sa tayo. Tikit-tikit sa naman. Pero sa tulong ng Panginoon, pupunuin yan ng karunungan upang malagpasan natin ang mga pagsubok. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kung nga sakali po dumarating na yung pagtukso, ano-ano po ba yung mga tukso na dumarating? Halimbawa, sa labi, pwede kang matukso sa labi. Sa babae, pwede kang matukso sa babae, lalo kung lalaki. At may asawa na, asal pa rin binata. Halimbawa, tungkol naman sa kapangyarihan, na-overpower. Halimbawa, tungkol naman sa kung ano-ano mga bagay na paghahangad, na ito'y nagmumula sa sarili nating pag-iisip, na ito'y hindi natin kasama ng Diyos, ito po ang nagpapadaig sa tao. Kaya po bumabagsak sa pagsubok. Sabi dito, ang Diyos ay hindi
natutukso ni manunukso ng masamang bagay. Ibig sabihin, sabi dito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng masamang o ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ibig kong sabihin, nasa sarili lang pala natin. Hindi natin pwedeng sisihin. Kasalanan to ni Brad, kasalanan to ni Sis dahil natukso ako. Hindi po. Sariling masamang pita. Ibig sabihin, yung sarili mismo, nadala siya, nahikayat siya, kaya pumasok sa pagsubok. Sabi nito, kapag pumasok na yung unahila na ng masamang pita at nahikayat, nandun na po, minsan pinagmumula na ng kapitisuran, minsan pinagmumula na kung ano-anong masamang bagay na lumalabas sa bibig, at kung ano-ano pa mang mga masama na nagbibintang na ng iba, nagsisisi na ng iba. Sa totoo lang po, sariling masamang pita lang naman ang nagpahamak. Yan po ang katotohanan niyan. Nakasulat dito sa sinulat ni Apostol Santiago. Sabi dito, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. Totoo po. Halimbawa, tungkol sa babae. Kapag ang lalaki, hindi baga, pinapayagan ang lalaki, sabi nga, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Sa isang halimbawa, yung kahalayan, kumitig ka na sa iyong asawa, naging mahalay pa rin ang pag-iisip, naghahangad ka pa rin ng mas batang babae, naghahangad ka pa rin ng matukso, papunta po yun sa kahalayan. Ngayon, kapag iyan po ay lumalala, sabi dito, kapag naipaglihi na ay nanganganak ng kasalanan. Dahil pwede mong magalaw yung babae, pwede mong mapahamak yung buhay niya. Ganun po yun. Kaya po, may pamamaraan bago pa dumating sa mabigat na tukso o resulta ng ating mga ginagawa kapag napadaig tayo nitong pita ng laman. Kaya po dapat umiiral ang isip, umiiral ang maka-spiritual na bagay. Ano kaya ito? Tukso ba ito? O pagsubok? Pero dahil nga sa paghahangad ng laman, siyempre papatulan mo, isayang din to. Nandiyan na eh. Kumbaga, nakahain na, hindi tutukain mo na lang. Hindi ba ganyan ang pinagkakatwiran ng mga tao? Sa totoo lang po, kung napahikayat tayo, doon na po maipaglilihian yung kahalayan, magiging ng kasalanan. At sabi dito, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Pwede po ang magiging direksyon ng ating buhay, pwede ikapahamak na ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya po kung pag-aaralan natin, ang pamantayan po ng tao, iba po sa pamantayan ng Diyos. Sa pamantayan ng tao, kapag ang tao ay nagkasala, diretso ka sa kulungan. May hatol agad. Pero sa Diyos hindi po. Binibigyan man ng maraming chance. Ibig sabihin, kapag sinabi nitong mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, ibig sabihin yan, hindi pa dumarating ang tinatawag ditong putong ng buhay. Kailan pa? Sa muling pagkabuhay natin. Sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, ang tukso pa ulit-ulit. Iba-ibang pamamaraan. Hindi tumitigil. Patuloy na nangyayari sa buhay natin. Kaya kung halimbawa, tinukso tayo nung nakaraang taon, ibang pamamaraan. Ngayon naman, iba naman. Kaya po, dapat natin paghandaan yan na matuto tayong magtiis ng tukso at hindi tayo dapat magpahikayat ng ating laman. Sapagkat iyan po ay papunta sa kapahamakan. Sabi po dito, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas
na bumabaga mula sa ibaba sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anuman ng pag-iba. Originally, yung pinanggagalingan ama ng ilaw, sa makatuwid bagay ang Diyos. Dahil po, noon puro pakadiliman. Siya yung naging isang liwanag. Sa Kanya lahat nagsimula. Siya yung tinatawag na ama ng ilaw. Ngayon po, tayo naman ay mga mula sa isang mababang kalagayan na kinahabagan lamang ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at narito tayo para gamitin upang pagharian niya. Makaganap tayo ng tungkulin bilang Pangulo, Evangelista, isang miyembro, o magtulong sa may karamdaman. Ngayon, sa pagganap natin yan, ito yung tinatawag na mabuting kaloob na tinanggap natin. At meron ding sakdal. Yung sakdal na kaloob, yung hindi na siya nadadala na magkasala. Kung nahihikaya pa na magkasala, kundi nagpapatuloy na ng pagbabago ng kanyang sarili na hindi na po napapahamak ang kanyang mga kinakausap, ang kanyang nakakahalubilo, kundi nakapaghihikayat na siya ng mga mabubuting bagay sa ating kapwa para madala niya sa Diyos. Yun po yung importante. Kaya po kung titignan po natin dito, dalawa lang po ang lumalabas. Mabuting kaloob at sakdal na kaloob, lahat yan galing sa Diyos. Kaya po kung tayo po, alimbaga ang mas nananaig sa buhay natin. Yung kaloob na ibinigay sa atin, o sakdal na kaloob na meron tayo, o yung kita ng laman na minsan kapag sinasabi nating lagad above all, ibig sabihin, sa oras ng pagsamba, papahalagahan natin yung oras na nandito tayo. Above all, kapag halimbawa, hindi ko makapunta ng templo ulan eh. Ibig sabihin, nasunod yung kalooban mo. Kapag kalooban ng Diyos, kahit ulan yan, kahit wala kang pamasahe, kahit flat pa yung motor mo, pupunta ka. Bakit? Pwede mo naman iwanan yung motorsiklo. Pwede ka naman mag-commute. Sabi nga, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya po, magsasakripisyo tayo, alang-alang doon sa mabuting kaloob at sakdal na kaloob na meron tayo. Na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kanyang kalooban, ang sarili kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin, sa kalooban din ng Diyos, tayo ay ipinanganak. Kapag sinabing ipinanganak, binago. Dahil po, ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon, maliban na ang tao'y muling ipanganak. Ibig sabihin yung pagbabago ng pagkatao. Kaya po, kung dati tayong sutil, dating matigas ang ulo, dating madaya, dating mapanglinlang, o kaya mapanlamang sa kapwa, kapag tayo'y ipinanganak na, lahat ng dati nating pagkatao, burano na yan. Sa makatuwid, kung madamdamin ka noon, binago ka na ng Diyos dahil ipinanganak ka na, ibig sabihin ngayon hindi ka na madamdamin. Ngayon, kung madamdamin ka pa rin, ibig sabihin, wala pa yung pagkapanganak o pagbabago sa atin. Yun pa rin yung dati nating pagkatao. Yun yung sinasabi ngayon din sa banal na kasulatan ni Apostol Pedro. Walang pinag-iba yan sa aso, walang pinag-iba sa baboy. Na matapos nalinisin, hugasan, babalik sa pusali. Matapos na isuka, Diyos ko, magbabago na ako. Sa totoo lang po, magiging tapat na ako sa iyo. Pero ang katotohanan, balik na naman sa dating gawin. Kaya po, huwag natin gagawin yan. Kinakailangan manahan sa ating buhay yung salitang ipinanganak o binago ng Diyos ang ating dating pagkatao. Dapat po iwanan na natin yan at mabuhay na tayo bilang isang bagong nilalang sa harapan ni Kristo. Nandito
na lang po ang pakikibahagi natin. 23 lang pala. Ang biyaya nawa ng papapala ng Diyos sumagana sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan man, idulog po natin yan lahat sa Diyos. I-surrender natin at ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang pagpapala, pagtalinga, at naway matuto pa tayo sa ating pabalik-balik sa templo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At pag hindi po ay napakalaking bagay na pagkain ng ating nag-iisang kaluluwa na minsan napupundi na sa mga nangyayari sa ating buhay. Sari-saring tukso, pagsubok, problema, karamdaman. Pagtiisa natin yan, kaya natin yan, basta kasama natin si Kristo. Hanggang dito po, salamat po at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.